Welcome! May magagandang update ulit kami para sa inyo ngayon. At sigurado akong mapapatibay kayo. Alam nyo ba, ngayon ang ika-10 anibersaryo mula nang i-release ang Revised English New World Translation sa annual meeting noong 2013. Napanood ang programang yon sa 31 na lupain at mahigit 1.4 million ang dumalo ng in-person o via streaming. Available na ngayon ang kompletong bagong sanlibutang salin sa 158 na wika. Pero kung isasama pa natin ang mga wikang may kompletong Kristiyanong-Gregong kasulatan o may ilang bahagi lang ng Kristiyanong-Gregong kasulatan, lahat-lahat magiging 279 na mga wika. At di ba napakalaking tulong ng nirebisang Bibliang ito sa pangangaral natin? Ngayon, may inaprobahang isang bagong tool ang lupong tagapamahala para mas madali nating mahanap ang mga teksto sa Biblia. Alam natin na kayang-kaya tayong patibayin at patnubayan ng salita ng Diyos. At dahil doon, mayroon tayong mga paboritong teksto na laging binabalik-balikan. Pero, nangyari na ba sa inyo na tandaan ninyo yung sinasabi ng teksto pero hindi nyo alam kung saan hahanapin yon? Nangyari na rin kasi sa akin yan. O iniisip mong patibayin ng iba at gusto mong gumamit ng teksto na hindi pamilyar sa kanila? Kung oo, masaya kaming sabihin sa inyo na may isang bagong tool na i-release. Ang pamagat nito, mga teksto para sa Kristiyanong pamumuhay. Medyo pareho ang publikasyong ito sa isa pang publikasyon natin na nirelease noong 1965. Ang aklat na Make Sure of All Things, Hold Fast to What is Fine. Mababasa sa title page nito na isa itong aklat ng pinagsama-samang mga teksto mula sa Biblia. Meron tong 120 na main heading. Para saan? Sabi ulit sa title page, ang aklat na ito ay magagamit para matiyak mo ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga paksang ito at masagot ang mga nagtatanong sa mga paniniwala mo. Gustong-gusto ng maraming kapatid ang aklat na Make Sure. Tingnan ang sinabi ng 2 kapatid tungkol dito. Gustong-gusto ko ito. Maraming tekstong nakalista dito. May iba't iba ring paksa gaya ng anghel, trabaho, na nakatulong sa akin para makita at maintindihan ang mahalagang prinsipyo sa Biblia. Nang ilabas ang Make Sure, nagpa-pioneer kami noon sa Bible Belt. Marami kaming nakakausap doon tungkol sa Biblia. Minsan may nakausap kaming babae at nagtanong siya tungkol sa lalaking mayaman at kay Lazaro. Kaya tiningnan namin sa aklat na Make Sure yung paksa tungkol sa impyerno at nasagot namin ang lahat ng tanong niya. Nasa Air Force pa ako nung nalaman ko ang katotohanan at nakatulong ang aklat na ito para mas maintindihan ko ang mga paksa gaya ng digmaan, neutralidad at pakikipagkaibigan sa mundo. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin to. Masasabi kong mahalagang tool yon sa pagtuturo noon at laging dala yon ng mga pioneer. Yung aklat na Make Sure, hindi na tayo gumagawa ngayon nun. Pero ang bagong aklat na mga teksto para sa Kristiyanong pamumuhay ay naglalaman din ng pinagsama-samang mga teksto sa mahigit 100 paksa. Tutulungan tayo ng publikasyong ito na gawin ang sinasabi ng 2 Timoteo 2 verse 15. Gamitin ng tama ang salita ng katotohanan. Tingnan natin ngayon ang ilang mahalagang feature ng publikasyong ito gamit ang JW Library. Malaking tulong ang mga teksto para sa Kristiyanong pamumuhay o SCL para madali nating makita ang mga teksto at ulat sa Biblia pag may problema tayo o gusto nating patibayin ng iba. Pero hindi nakilista ang lahat ng teksto para sa isang paksa. Ang mga paksa ay pinagsama-sama ayon sa kategorya. Para mahanap ang isang paksa, gamitin ang search box sa JW Library o tingnan ito sa mga kategorya. May 7 kategorya sa SCL. Hamon, paggawi, kongregasyon, araw-araw na buhay, pamilya, espiritualidad, at katangian. Pumili ng kategorya at mag-scroll down para makita ang paksang hinahanap mo. Kung hindi ka sigurado sa kategorya, piliin ang lahat.
Makikita sa maraming paksa ang mga feature na ito. Sa bawat paksa, may mga pananalita o tanong na nakabold. Tapos may mga teksto na sumusuporta o sumasagot sa mga iyon. At kung minsan may makikitang mga teksto sa tingnan din o halimbawa sa Biblia. Paano gagamitin ang SCL? Di gaya ng make sure na ginawa pangunahin na para sa gawaing pangangaral, ginawa ang SCL para mahanap natin ang mga teksto na makakatulong sa buhay natin ngayon. Para sa mga elder, napakaganda ng publikasyong ito kapag meron kayong isi-shepherding o kapag gumagawa kayo ng mga pahayag. Para sa mga ulo ng pamilya, pwede niyong gamitin ang publikasyong to sa family worship ninyo. Makakatulong din ang publikasyong ito sa lahat ng mga kapatid kapag nagpe-personal study kayo o may gagawing study project. Magagamit niyo rin to sa mga Bible study niyo para malaman at maisabuhay nila ang mga prinsipyo sa Biblia kapag nagdidesisyon. Inaprobahang i-translate ang SCL sa mahigit 300 na wika. Kaya ang tanong ngayon, paano at kailan ka makakakuha ng aklat na ito? Masaya kaming sabihin na ang SCL ay available na ngayon sa JW Library at magkakaroon din ng printed copy. Makikita ninyo ang SCL sa What's New ng JW Library. Pwede nyo ring makita yon sa tab na Library sa baba ng screen. Tapos pindutin ninyo yung aklat. May ilang wika na makakasabay sa release ng English. At susunod naman yung ibang mga wika. Umaasa ang lupong tagapamahala na makakatulong sa inyong lahat ang bagong aklat na Mga Teksto para sa Kristiyanong Pamumuhay para maging lubos na may kakayahan na handang-handa para sa bawat mabuting gawa gaya ng nasa 2 Timoteo 3:17. Mahalagang magawa natin ito lalo na ngayong malapit ng magwakas ang sistema ni Satanas. Natatakot o nag-aalala ba kayo nitong nakalipas na mga taon? Na baka magkasakit ka? Baka mawalan ka ng trabaho? O baka hindi mo na mapakain ang pamilya mo? Naapektuhan ka ba ng likas na sakuna, pag-uusig, o ng digmaan? Pakiramdam mo ba araw-araw kang nabubuhay sa takot at sa pag-aalala? Kung oo, ibig bang sabihin nun, kulang ka sa pananampalataya kasi natatakot ka? Di yun ganun. Nakaramdam din kasi ng takot yung tapat na mga lingkod ni Jehovah noon. Halimbawa si David. Inutos ni Haring Saul na patayin siya. Dahil doon, hindi na siya ligtas tumira sa Israel. Kaya kailangan na niyang umalis doon. Saan siya pumunta? Sa Gat, sa mismong bayan ni Goliath. Doon pa talaga siya nagpunta. Maraming taong galit sa kanya doon. Kaya anong nangyari sa kanya? Natakot ng husto si David dahil kay Haring Akis ng Gat. Pero sa mahirap na panahong yun ng buhay niya, naisulat ni David ang awit 56. Basahin natin ang awit 56. Simulan natin sa verse 1. Kaawaan mo ako, O Diyos, dahil sinasalakay ako ng hamak na tao. Malinaw ang sabi ng teksto. Kahit napakamakapangyarihan ng isang tao, tandaan na hamak na tao lang siya. Kailangan pa rin niya ng tubig at pagkain. Ang gagawin lang ng Diyos na Jehovah, alisin ang dalawang bagay na yon. At pagkatapos, mamamatay na siya. Tingnan naman natin ang verse 8. Sabi ni David, nakasubaybay ka sa aking pagpapagala-gala. Saan man mapunta si David, laging alam ni Jehovah ang nangyayari sa kanya. Idinagdag pa niya, ipunin mo ang mga luha ko sa iyong sisidlang balat. Hindi ba nakasulat ang mga yon sa aklat mo? Kahit napakatapang ni David, hindi siya nahiyang aminin na paminsan-minsan umiiyak din siya at natatakot.
Pero hindi hinayaan ni David na masyado siyang maapektuhan ng mga ito. Sigurado siya na nakikita ni Jehovah ang pagluha niya at naiintindihan ni Jehovah kung bakit siya umiiyak. Para bang isinulat ng Diyos sa aklat ang mga luha niya. Naniniwala si David na sa hinaharap bubuksan ni Jehovah ang aklat na iyon at pagbabayarin ng Diyos ang lahat ng kaaway niya. Di ba nakakapagpatibay malaman na naiintindihan ng Diyos ang nararamdaman natin? Kapag napaharap ka sa mahirap na sitwasyon, manalangin. Kung sa tingin mo may magagawa ka pa, humingi ng karunungan. Pero kung wala ka nang magagawa doon, humingi ng kapayapaan. Kapag napaharap ka sa isang sitwasyon na talagang matatakot ka, tandaan, may panlaban tayo dyan at talagang makakatulong iyon. Panalangin. Kung sasabihin natin kay Jehovah ang lahat-lahat, siguradong makikinig siya sa atin at tutulungan niya tayo. Kaya balikan natin ang verse 3. Simple lang ang sinabi doon, pero magandang tandaan natin. Kapag natatakot ako, sa iyo ako nagtitiwala. At totoo yun. Kasi lahat naman tayo natatakot talaga minsan. Pero tinuturo din ito ang dapat nating gawin, magtiwala sa Diyos na Jehovah. Next year, marami tayong pagkakataon para pag-isipan ang tekstong ito. Kasi ito ang pinili ng lupong tagapamahala na maging taunang teksto natin para sa 2024. Basahin natin ulit, Awit 56:3. Ang sabi doon, kapag natatakot ako, sa iyo ako nagtitiwala. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting.